Chris, for your napakadaming puso. So are you excited to have our training tonight? Or depende pala kung nasaan. So, good, amazing morning everyone. I am excited. Thank you. Sino pa po ang excited? Mentor Ruela, napakaganda ng iyong bagong labas na car. Wow. From Paris. Gusto ko rin makarating sa Paris. Thank you po. Ilaw lang po yan. We are next na, Mentor Donna. So, are we okay na po, I think? No? So, let us pray na po muna before we start the training. Let us bow our heads, Lord. Thank you so much for this day po na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon upang matuto para sa business na ito, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, nawa po ay gabayan niyo po ang bawat isa na matuto at nawa din po, Panginoon, ay gabayan niyo ang aming speaker sa kanyang pag-share ng kanyang expertise when it comes to training po, Lord. So kayo na po, Panginoon, ang gumabay sa bawat isa sa amin. So we ask this through our Christ, our Lord. Amen. Well, amazing morning, everyone. I hope everything is okay naman po, no? And sige, I'll introduce myself for those who do not know me, no? I am Jennifer Coronado, no? I've been with IM for 4 months now. So, gold package holder po, no? So, alam naman ng everyone why I am here because I value the health of my family and of course myself. So, amazing morning everyone kung nasan man po kayo, no? So, I believe kasi marami nasa Paris, meron nasa Canada, meron nasa Pilipinas. So, amazing morning to you. And then, house rules po muna tayo, mga mens, no? Open cam po para ganahan ang ating napakagandang speaker for tonight. So, listen attentively and finish the training po, no? Para sa atin naman po lahat yan. And then, you can also bring your ballpen and notes para po in case you want to take down notes, no? Sabi nga po, ink is better than think. So, yan po mga mens. So, everyone, I know, oo, nagpapakita daw ang yumayaman. So, claim na natin yan, Mentor Ruela. So, magpakita po ang ating magagandang face, no? Amazing morning, everyone. So, let me introduce our speaker, no? She's a pharmacist by profession. And she's a platinum package holder po. And then a member of Team Empire's Angel Hope. So, no other than my beautiful angel mentor, Ms. Donna Grace Carriazo. Mens, the floor is yours. Yan, amazing morning everyone. Thank you Mentor Jen sa pag-yes mentor ka na sabi mo. Lagi kang maasang mag-host. Alam ko maaga ka ulit bukas pero let's go. Kaya natin to. Okay, so ilan na po ba tayo? 15 million? So hindi na ba madadagdagan 15 million natin? So, paki-share naman po ang link, especially sa mga bago nating members, no? Mga members po bagong members po ng team natin kasi napaka-helpful po ng topic natin ngayon sa ating ginagawang business. Sige, before we start, no, before we start, pwede po bang batiin muna natin ang ama ng Team Prestige ng belated happy birthday. No? Belated happy birthday, Mentor Chris. So tayo mag-ingay muna sa chat dahil worldwide po tayo, no? Kahit anong lingwahe pa man yan, kahit nasaan po kayo, let's greet Mentor Chris a happy birthday. So maligayang kaarawan, happy birthday, naragsak pagkasang Mentor Chris. So ayan, so hawiyang na ba, mens? Secret ba yan? Huwag daw pag-usapan ng edad. Sige. Wish namin sa'yo, sana ma-hit mo na ang Emerald sa December. Pagdasal natin si Mentor Chris. December, Emerald na. Happy birthday. So ayan, again, happy birthday, Father Prestige. So let me share my screen. Ito ba yun?
Ba't hindi ko makit lang po umabot yung may pangalan. Kita na bang screen, Miss? Yes, Mens, Yes, kita na po. Mens. Okay, sige. Thank you. Yeah. Sige, let's start, no? Ayan, so our topic for today is manual. Ayan, so very basic po tayo ngayon. So sana nga madagdagan pa tayo mga bago po natin, no? Encourage po natin sila na mag-join habang hindi pa tayo nakakalahati. Habang nagsisimula pa lang, no? Ayan, so manual. Familiar po ba ang lahat sa manual? Very familiar, no? Parang sa mga appliances po natin, no, pag bumibili tayo and hindi tayo familiar sa appliance po natin on how to operate, we need the manual. Sa manual tayo nagbabasa kung ano yung step by step on how to operate the appliance, and of course mga how to take care of the appliance, mga do's and don'ts and others. So same sa ating ginagawang negosyo, very important na maintindihan natin kung ano nga ba yung mga steps kung paano tayo magiging effective, magiging productive, and magiging successful sa business na ginagawa natin. So if bago ka, makinig po tayo mabuti, no, para hindi tayo maligaw, no? And para maging aware ka din kung ano yung mga dapat gawin pag nagsisimula ka pa lang sa negosyo na IAM. And pag lumaka naman, makinig pa rin. Let's refresh ourselves, and of course para ma-share din po natin sa mga mapapasali nating mga new DRs natin sa business. Ayan. So let me introduce myself po muna, no. I'm Donna Grace Carriazo. I'm mentor Donna, no. I'm a pharmacist and an employee for almost 20 years na. Ayan. So I'm a housewife and I have 2 kids. So ayan po, nasa picture po nasa left side of my screen, no. Why I'm doing the business? Because of my family. Ayan. So my family is actually my deepest why kung bakit ako nag-join sa IAM Worldwide. So nag-start po ako last year as product user because gusto ko po maging healthy. So yun lang po ang purpose ko nung una. And as I grow old, so grow old talaga, hindi na kasi tayo pabata. So as we age kasi mas prone na talaga tayo sa mga sakit. And ang maganda po niyan, we can prevent yung sakit through healthy lifestyle and of course sa ating mga kinakain ng mga tinitake. So since hindi po ako mahilig sa gamot, nag-try po ako ng barley ni IAM. And as a parent, no, of course kasi ayaw natin maging sakitin. Kasi paano ka naman mag-aalaga ng mga anak mo kung sarili mo pa lang, kailangan mo ng alagaan. So dapat healthy tayo as parent. Kasi syempre gusto po natin mabuhay na matagal para syempre magabayan natin yung mga anak natin hanggang sa sila. And nung na-introduce pa sa akin ng barley, ang naisip ko talaga is kailangan ko maging healthy. Yun lang. Kahit na wala pa akong maintenance, gusto ko maging healthy. Try po ako agad, naramdaman ko yung magandang effect niya sa akin. And hindi ko na po pinahirapan yung aking angel mentor, no? Ang aking parang bagong yung aking angel mentor. Bagong hairdo ba yan? Ayan. So, hindi ko na siya pinahirapan ng aking angel mentor, si Mentor Ruela Cabusca, no? Nagpa-member ako agad sa kanya after using 3 boxes. So, under po ako sa Team Empire Angels Hope. So, shout out sa aking angel mentor, Mentor Ruela Cabusca. Natutuwa ka talaga ako. Parang first time ko nga ba mapanood yung niya, yung video niya na aside from dun sa una, no? Ngayon ko lang ulit napanood yung video niya. Parang nakaka-proud yung car niya sa video niya kanina. So, binessage ko siya kanina. So, siya po yung nakapag-deliver sa akin. No? Siya po ang founder ng Team Empire Angels Hope. So, aside po sa aking work, side hustle ko po ang IAM Worldwide. Ayan. You don't have to be great to start. You just have to start to be great. Madalas, or marami sa atin, natatakot magsimula pag may gustong gawin sa buhay. So, lalo na pag hindi ka familiar o hindi ka pa expert sa gustong gawin. So normally sinasabi natin, ay wag na lang kasi baka hindi ko kaya, wag na lang kasi baka hindi ako magiging successful. Pero did you know that with that thinking, ang na-attract natin is negative. Kasi una pa lang, yan na yung mindset natin. We think negatively. So ano po ba dapat? Just start, magsimula lang po tayo at saka natin isipin on how to be great. Sa ginagawa nating business, kung bago ka, normal po na kabahan pag hindi mo pa kabisado ang lahat. Kasi kahit ngayong mga galing sa ibang multi-level MLM companies, no? Kahit galing sila sa ibang MLM companies, pag pumasok ka sa IAM, hindi nila pwedeng sabihin na magaling na sila.
Bakit? Kasi iba po ang policy ng pinanggalingan nila, hindi po pare-pareho. Kaya aaralin at aaralin talaga nila kung ano yung kung paano yung policy o manual ni IAM. So nung bago ako, hindi po ako masyadong nagpa-participate. Ayan. Nakakayamang aminin, no? Pero nung mga unang join ko po sa mga trainings, di ba sa dulo ng training meron ng ma'am. Ayan, nakakaya, no? Pero nag-leave na po ako. Kasi feeling ko nun, baka ako yung matawag ng host. So parang estudyante lang, ayaw matawag, no? Pero mali po yun, wag niyo po akong gagayahin. Kasi I realize na if hindi mo itatry, how will you know kung ano yung feeling? Or di ba, pag nakinig ka naman sa training, ba't ka matatakot? Di ba? So yung mga sumunod na trainings, nagsusulat na ako, nagfo-focus na ako, para pag tinawag ako, ready na ako. Medyo confident na ako sumagot. Ayan. Nung una ko din presentation, kinakabahan ako. Bago pa lang magsimula ang training hanggang sa matapos, sobrang kaba, parang non-stop, parang tachycardia. Ayan. Mga ano diyan, mga nursing mga health diyan, course. Tachycardia, parang bilis talaga ng heartbeat ko. Ganon siya nung una. Pero bakit? Bakit ako kinakabahan? Kasi hindi pa ako sanay. Dahil unang salang ko pa lang. Pero pag lagi kang nagjo-join o nagtutok, mas magiging confident ka na. Mas nagiging kabisado mo na yung business. Ayan, sa mga bago po dito, no, kung bago ka, learn the business one step at a time. Darating po yung time na kahit nakapikit ka, kabisado mo na lahat. Kahit na anong tanong ng mentor mo, alam mo na yan. I mean, hindi yung acne, iba yun. Alam mo na yung mga sasagot mo, ganyan. Kasi narinig mo na siya, kaka-join mo ng mga trainings. Ayan. Ayan. So, very important po na pag nag-join tayo ng business, kailangan mo din isabay yung tinatawag na personal development. Di pwedeng kung ano yung way na alam mo, kung ano lang ang gusto mo, yun ang susundin mo. So you have to empty your cup. And wag kang maging acne or alam ko na yan. Di ba? So, kunwari, if may baso po tayo at puno na, pag nagdagdag ka ba ng tubig, aapaw, tama, di ba? So same with our business, if galing ka sa ibang MLM companies, forget the policies ng pinanggalingan mo. If you're employed ka at boss ka sa work mo, please don't act like a boss pag nasa IAM ka kasi hindi ka boss dito. And example, if you are the head of the family, and feeling mo alam mo na lahat. Iba po sa IAM worldwide. And if you're a business owner tapos ang negosyo mo ay iba, kunwari clothing business, hindi siya applicable sa business ni IAM. There are situations actually na marami na hindi applicable sa nangyayari sa'yo ngayon na pag nag-join ka sa negosyo ng IAM, hindi mo siya pwedeng apply. And pag hindi ka mag-empty ka, paano ka matututo if lagi mo sinasabi na alam ko na yan? And pag may ganyang attitude ka, you are blocking the learnings. Hence, remember, iba-iba po ang speaker natin. Iba-iba din po ang experience ng mga speaker natin, ng mga mentors natin. Pwedeng yung na-share ng isa, hindi pareho sa i-share ng isang speaker. Malay mo, dun sa pang-10 na speaker na mapapakinggan mo, yun pala yung ma-experience mo sa journey mo sa IM. So join lang po tayo ng join, mens, no? Sa mga training, tapos makinig, i-absorb yung mga learnings, and syempre, wag kang for attendance lang, no? Wag for attendance lang. Mag-join, i-absorb, i-apply yung mga natutunan. Next is the Yes Mentor and GLLA, or the Good Learning, Listening, and Lecturing Attitude. So, yan, Yes Mentor attitude. Always say yes, mentor. Ayan, thank you sa aking host ngayon, no? Si Mentor Jen. Si yes, mentor lang siya. Ayan. So, every time na may sasabi ng mentor mo sa'yo, yes, mentor lang. Pag sinabi ng mentor mo mag-host ka, yes, mentor. Pag sinabi niya mag-present ka, ayan, yes, mentor. Ito po, nagpe-present na mentor. Always say yes, mentor. Bakit? Kasi, walang sasabihin sa'yo ang mentor mo na hindi makakabuti sa'yo.
and sa business mo. Pag sinabi niya mag-join ka ng training, yes, mentor. Alam niyo yung pag-join po ng mga trainings, hindi po natin namamalayan na ma-master po natin yung business. So kaka-join natin, ayan, it develops our skills and knowledge sa business natin. Para kahit sinong makausap natin, alam na natin yung isasagot natin. Di ba minsan yung mga sample yung mga mentors natin sa training, yung mga sample ng mga mentors, yun yung naalala natin pag may mga nagtanong sa atin about the business. Kasi nga paulit-ulit din yun. Yun natatandaan talaga natin dahil paulit-ulit tayo nagjo-join, paulit-ulit tayo nakikinig. Ayan. So, always obey and listen sa ating mga mentors, no? Sunod lang ng sunod sa mga mentor natin. Makinig. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagdaanan na nila yan. Ang tinuturo nila sa atin, yung mga mentors natin, mga pinagdaanan na nila. Yung mga natutunan nila, kaya nila naabot kung nasaan man sila ngayon. GLLA, you have to be a good student because you want to learn the business. Dapat pag bago tayo, makinig. Listen lang from our mentors. Hindi yung pasok dito sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Wag ganon, mga mens, no? And of course, dapat pinapractice natin kung ano yung mga napakinggan natin. Ano pang larangan, mapa-sports, sa trabaho, estudyante, importante yung willing na matuto, pinasok mo. Kasi if you're not willing to learn and to listen, babagal ang takbo mo sa negosyo mo. Babagal yung pag-achieve mo sa mga targets mo. Lecturing attitude, same din. If you need to be a good student, you need to be a good teacher. You should be willing to teach others and, of course, multiply yourself. Teach what you've learned. Ayan, so mens, wag madamot. Remember, nasa networking po tayo, no? So ano bang meron kasi sa network? Di ba? Magkakaroon ka ng downlines. So tandaan po natin na nasa helping business po tayo. Pag tinulungan mo yung downline mo, it will return to you 1,000 folds. No, maging mentor ka, wag sa tawag lang, wag sa pangalan lang, kasi ang mentor nagtuturo. Tama po ba? Ang mentor, he or she empower others, nagti-teach, nag-motivate, nag-encourage. Kasi di ba ang sarap sa feeling pag yung may naturuan ka tapos makikita mo nagiging successful na siya. Layo na narating. For me kasi, I believe yung others ganun din, no? Pag may naturuan sila tapos naging achiever na siya, naging top mentor siya, naging kasama siya sa mga na-recognize, achievement din yun para sa'yo, para sa atin. Ayan. Next. Learn the business fast. Okay? This is one of the most important networking skills. Learn and share the fastest way you can. So how? Paano? Mag-join ka sa trainings. Plus araw-araw po meron po tayo trainings. Minsan sa isang araw nga, pwede ka pa mag-join. Meron sa umaga, meron sa gabi. Ayan, di ba? If hindi ka available, manood ka sa YouTube. Ayan. Mens, all these trainings are all free. So, wala namang bayad. Kaya, mag-join lang na mag-join. Unlimited siya. Hanapan mo lang talaga ng oras. For sure, you will learn the business fast. So, ako, ang ginagawa ko, no, kasi nga, since may work tayo, pagdating sa bahay, or minsan work from home ko, no, after my work, syempre, meron tayong household chores. So, minsan ginagawa ko habang nagluluto, kumakain, naguhugas, nagpa-plancha, ayan. Naka-play po yung YouTube videos. Kahit pinapakinggan ko lang, o kaya sinisilip-silip ko habang nagluluto, naghuhugas. Or minsan pag naka-join ako sa training, ganun din. So, find a way. Yun lang, find a way para mapakinggan po yung mga trainings natin. Alam ko marami po sa atin yung mga busy sa mga bagay-bagay. So, iba empleyado, iba may mga responsibility sa bahay, ganyan.
Pero if we will find ways, for sure matututunan natin kaagad ang business. So, kailangan natin gawin yan now. The power of now. Ayan. Agad-agad po yan. Now na. Next, save notes. It's better than think. So, habang naka-join po tayo sa training, mag-notes po tayo. Bumili ka ng notebook for your IAM learnings. Huwag mo pong hahaluan ng listahan ng utang. Diba? Kung notebook ng IAM, notebook lang ni IAM. Ayan. So, very important siya kasi di ba minsan hindi natin naaalala lahat. Lalo na pag bago tayo, minsan very overwhelming, no, yung mga information. So, very important na meron po tayong notebook. Maganda na meron tayong binabalikan na notebook. IBP trainings. Ayan. Ito, very important din to na matutunan natin agad. Kasi pag hindi available ang mentor mo to present, kaya mo na. Baka mamaya kakahintay mo sa mentor mo, baka yung pag-delay mo minsan ng IBP sa prospect mo, maging cause din ng ng delay ng pay-in mo. Marami din tayong mga team ng may mga team days tayo na puro IBP ang ginagawa. So minsan pwede natin ipa-join doon yung mga prospect natin. And kahit wala kang invite, mag-join ka pa rin. Kasi kakaulit mo doon, no, para mapakinggan yung IBP. Doon ka matututo. Ayan. Read Law of Leverage book. Ano naman to? Not only book, no, you can search online, be resourceful, no? Sabi nga nila, make your money work for you and not the other way around. Kasi leverage will allow you to do more with less. And remember, it takes 3 things to leverage your wealth. Time, knowledge, and money. Ulitin ko, no? Time, knowledge, and money. When it comes to financial leverage, siguro best example po siguro nito is yung good debt and bad debt. Marami kasi sa atin ang takot umutang. Because iniisip nila na liability lang ang umutang. But don't forget na hindi lahat ng utang ay masama. Diba? Marami po sa members ng IAM ang umutang para makapagpa-member lang. Pero look at them now. Sobra ang balik sa kanila. Yung iba, top mentors. Top mentors na. Yun yung kapalit ng kanilang inutang. Yung iba, bahay at lupa. Sasakyan. Yun yung kapalit ng kanilang utang. So, meron din tayong tinatawag na skill leverage. So, you have to learn not only the basics, pero lahat ng pasikot-sikot ng ating business. Also, no, lagi doon itong sinasabi, bigyan mo ngayon ng time, darating ang panahon, makukuha mo din ang time freedom. Yung mga top mentors natin, marami na sa kanilang nakaka-experience ng time freedom. Pero before, kulang na lang 24 hours sila nasa office. Hindi madali din yung pinagdaanan nila, no? Leverage is a broad topic, no? Kaya maganda, read, and read. Ayan. Next, be active on your group. Ayan. Be active on your group, GC and company activity. Pag sinabi ni mentor na mag-join at gawin mo it gives you direction. It gives you excitement every day, and you will motivate your downlines to do the same. I hope lahat po dito, no, may goal, kaya nag-join po sa business. Hindi lang para lang makapag-join. Ayan. May tina-target ba kayo, Mens, why you join the business? Hindi ko lang nakikita yung chat, no? Ano yung makikita yung chat? Ayan. Ako kasi nung una, health lang talaga. Maging healthy. Pero nung huli, nandiyan na yung goal ko na time freedom, financial freedom. Pero in between the targets, ano nga ba yung mga goal natin? Kailangan natin makuha yung first million, diba? First car,
First house and lot. First travel incentive. And sa goal po natin, we have to be specific. Sabi nga nila, it has to be SMART. So it has to be ayan, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Kaya maganda yung ano natin, no, yung 90 days challenge. Actually, very simple lang siya. Kakausap ka lang ng 2 tao everyday para ma-share yung business natin. So everyday, ang goal mo is 2 tao. So maganda to na ma-practice po natin kahit wala po yung 90 days challenge. Para gumagalaw pa rin tayo. Kasi minsan, pag wala yung 90 days challenge, nakakalimutan natin yung 2 days, 2 tao daily. And so, and hopefully yung mga nag-join sa 90 days, pumasok na sa sistema nyo na daily meron tayong 2 kinakausap. And of course, sa team, pansin po na natin monthly may goal setting. This is, ang purpose is para mag-push yung team to do their best para ma-achieve natin yung mga targets. Kasi pag walang target, bumabagal po ang business natin. What are the goals upon joining? To make sure you are an executive account holder. If not, it's good to rank up or cash upgrade. Yan po yung nire-recommend natin. Yan yung goal natin. And remember, within 1 year lang po ang pag-upgrade. So from associate to executive package, no? Pero bakit nga po natin pinupush na maging executive account holder? Yan, biglang ko matilala. Di ba alam po natin na pag executive account holder, kaiba po yung benefits. So hanggat maaari, kung hindi ka man nag-start as executive, i-push po natin na within 1 year makapag-executive account ka. Ayan. Next. Next, be a mover. So to activate your income, kailangan nyo lang po ng 2 DR. Isa sa left, isa sa right. Always remember po, no, yung mga allowed packages na pang-mover po natin. So kung wala ka pa pong copy nito, you can screenshot. Kung makita niyo po sa screen, pag jade and platinum. Pag platinum, mula gold hanggang jade. And pag gold, bronze to jade. Pag silver, pag copper to silver, ayan, lahat po ng package, pwede siyang pang-mover. Next is the third direct referral. Be a mover maker, sorry. Be a mover maker. After mo maging mover, it's your turn naman to help your DRs na maging mover. So teach your DRs. Minsan kasi hindi sila aware. No, akala nila, sige lang, invite lang invite. So same lang po na ituro natin sa kanila yung mga tamang packages na dapat nilang makuha para maging mover. Dahil na nakikita niyo po sa screen, no? Kunwari, yung 2, direct mo, DR mo, and then yung 2 DR mo, meron din silang 2 direct. Next is the direct referral. Biglang ko matingala naman ako. Pasensya naman, so ito. Ano? Third is the direct referral. After mo matulungan yung 2 direct referral mo, no, sorry mga mens. After mo matulungan yung 2 direct referral mo na maging mover, kailangan mo ng third direct referral para ma-activate yung infinity bonus. So hindi po tayo dapat tumitigil sa 2 direct referral, kailangan natin ng pangatlong DR para makuha natin yung infinity bonus. So ito po yung sample structure natin, no? Pag nakatlong direct referral ka na, automatic ma-activate na po yung infinity bonus natin. Ayan. Next is the fourth direct referral. So ito naman, to hit your first of the many just for you bonuses. Inom lang po ako, miss.
So if ano bang package mo, i-target mo na makuha mo agad yung just for you. So remember po natin, yung apat na gold, apat na platinum, and apat na jade. So lahat po to may bonus. So makikita nyo po dito yung sample structure po dito ng just for you gold. Ayan. Next, non-stop DR and mentoring. So yung mga mentors po natin, no, kahit naka-passive income na yan, nagda-direct referral pa rin po sila. Top mentor sila. Tuloy-tuloy pa rin. So dapat non-stop ang pag-DDR natin. Quantity first before quality. Kung bago ka, ang goal mo muna is magparami muna ng downlines. Huwag ka muna mamimili ng downlines mo. So kung copper po ang kaya lang ng prospect mo, huwag mo nang tagyan mens kasi baka mamaya dahil ayaw mo niya magpa-upsell, bigla mo iniwan. So wag po ganon. Alam niyo po marami po tayong mga distributors na nagsimula sa copper pero naging agila pala nila. Nung natutunan yung business, nag-upgrade. Nung kumita, ginamit ang kita para makapag-upgrade. Kaya hindi po basta-basta ang copper. Alagaan natin po yung mga copper natin. Kasi you'll never know. Ito pala ang magiging agila mo. And next is hit sapphire rank. Kung bago ka at nakapag-direct ka na ng marami, dapat ito na yung next na maging target mo. Yung iba po, ibang distributor, na-hit nila ang sapphire on their first month. So kung kaya nila, kaya mo din. Kaya mo din i-target yung yung sapphire mo on your first month. Hindi po yan imposible. Baka apat ka lang na jade, di ba? Sapphire na. Next, hit team and company incentives. Yan. Napaka-bless po natin na dahil ang dami pong pa-incentives ni IAM. Hindi lang ng ating company, pero pati ang mga top mentors. Ang gagawin na po natin, i-hit yung target. I-hit natin yung pinapatarget ng company. And ang maganda po nito, you are hitting birds in one stone. So yun lahat ng effort mo no, na binigay mo, hindi lang babalik sa'yo from the 13 ways of earning. Dadagdag pa dito yung mga pa-incentives. I-target po natin mga mens, no? Mga incentives ng company and ng mga mentors natin. So next naman is mga do's and don'ts. Ayan. Sana mababa yung boses ko. Pati lang, ano. Next is the inviting. Ano naman to? Lahat po ba nandito last week? Kasi ito po yung isa sa mga na-discuss ni Mentor Rowella. Yan. So sabi dito, long-term goal is to build a solid team. Invite 2 to 4 closest friends because sila ang warm market mo. Unahin mo muna yung warm market mo before ka mag-focus sa cold market mo. Because baka yung warm market mo ma-invite pa ng iba. Sayang naman. Iba kasi pag ano, 'di ba, pag warm market. May na-establish ng trust between you and your friends, your family, ganyan, 'di ba? Madalas kasi 'di ba mas masarap maging successful kung kasabay mong aangat yung kaibigan mo, yung kapamilya mo, ganyan. Dapat may notebook ka din. Siyempre, 'di ba? Laging ano 'yan, nire-remind sa atin 'yan. Dapat may notebook ka. Ilista mo lahat ng warm market mo, lahat ng kaibigan mo, kamag-anak, kaopisina, dating kaopisina, kapitbahay, etc. Ilista mo lahat dyan. For sure, hindi lang yan 100, hindi lang yan 200. Sa Facebook friends mo pa lang. Mga kabatch mo nung high school, lista mo dyan. Malay mo, isa dyan, mag-join. Unahin po natin yung warm market. Dating mentor, no, si Mentor May Sibulan. Libo-libo na po yung downlines niyan. Pero paano nga ba niya na-build ang team niya? Hindi po overnight ang pag-build ng solid team. It takes months or years para makabuild po nito. And it takes a lot of effort, syempre. You have to multiply yourself. Kasi kung ikaw lang magtutok sa lahat ng trainings, sa mga IBPs, magkakasakit kami. Hindi mo kakayanin, mes. Mapapagod ka. Mabu-burnout ka. So, multiply. You have to multiply yourself.
Hindi pwedeng ikaw lang yung nakikita ng mga tao. Hindi lang ikaw yung gagalaw. On the next slide, so pag-uusapan po natin yung mga ways naman on how to invite. So, paano ba tayo magpaparami? So, inviting. So, we have different approaches po ng inviting. First is the business owner approach. Next is the product or health approach. Third is the employee approach. And lastly, the third-party approach. Yeah. Business owner approach. So, paano to? Di ba may mga negosyante kayo kakilala? Pag negosyante yung kakilala mo, usually may tatlong tanong na dapat mo masagot. So, una, magkano ang puhunan? Pangalawa, magkano ang kikitain? At pangatlo, kailan ko mababawi ang puhunan ko dyan or yung ROI? So, pag negosyante, be straight to the point. Huwag paligoy-ligoy. Example, no? Ito ang scenario 1. Sabihin mo, bro, familiar ka ba sa I am worldwide? Sabi ng prospect mo, ano yon? Ito yung nasa Itbulaga. Sorry, medyo old na to, no? Pero ito yung nasa Itbulaga yung in-endorse nila Manny. Tapos pag sinabi ng prospect mo, anong meron? Ayan. So, okay bro. Sige. Actually, nakita ko lang din sa internet and nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Ayan. So, you have to create conversation. Pwede ka magpakita ng mga pictures, mga ambassadors po natin. So, marami tayo niyan, ng mga ambassadors. And, ayan, Itbulaga pictures, yung mga pictures ng mga testimony, pwede rin, ipakita natin. Ayan. So, lahat po nito dapat meron kayo. Meron sa cellphone nyo, meron anytime na pwede mong may makausap ka, naka-ready siya sa cellphone mo. Ayan, scenario 2. Sabi ng prospect mo, is it networking? Anong sagot? Yes, pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual. Partners namin sila Heart Evangelista, sina Manny Pacquiao, Isko Moreno, Tony Fernandez, Alden Richards, ayan. Banggitin mo natin ang ambassadors. Tapos, ikwento mo na yung mga ano bang special sa ano natin, sa business natin. Bakit siya naiiba sa ibang networking company. Next, scenario 3. Bro, kumusta? Okay naman bro, ikaw ba? Okay na okay bro, ito adjusting sa pandemic. Actually bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan, kaso baka makatulong sayang din. Yan. So, straight to the point lang. Huwag po tayong paligoy-ligoy. Next is the product or health approach. So, ano naman po to? Ito, napaka-effective po siya na approach, lalo na sa mga, kunwari kausap natin yung mga medyo may edad na, mga may edad na, pero sila kasi may mga pera, and sila yung may mga may sakit. Ayan. Very effective to. So, paano to? Example, be straight to the point din. So, example, sis, familiar ka na ba sa barley? Hindi ka sis, ano yon? Okay, sis, ito yung iniinom ni Mela Piolo Pascual and Heart Evangelista. Ayan. So again, build conversation, always end up with a question. Be the product of your own product. Kunwari, sabihin mo, ay ako, ginamit ko na to, tong barley, very effective siya. Hindi na ako kinukonstipate. Ito, ginagamit ko tong asay, napakasarap niya. Kaya ako blooming, gano'n. Yun, so maganda na, you're the product of your own product. Next, share testimonials about our amazing products. Dapat meron ka rin ito sa cellphone mo, sa laptop mo, no? Marami po tayong testimonials. So, i-share mo yung mga testimonials na meron ka. Kunwari may sakit siya kunwari, lagi siyang dysmenorrhea. Share mo, kunwari, dysmenorrhea tag napili ko, no? Share mo yung sample testimony ng may dysmenorrhea. Kunwari cancer, may cancer yung kakilala niya, yung kamag-anak niya. Share mo yung testimonials ng cancer.
Testimony sales, ayan. I-share lang natin lahat ng mga testimony kasi napaka-effective niya. Lalo pag nakikita nila na effective to sa ibang tao. Share pictures and videos of Heart, Piolo, and Maritoni Fernandez. Yan. Especially kung kay Maritoni, no, ano siya, cancer survivor, and nakikita talaga doon na clear siya sa cancer because of barley powder niya IM. Ayan. Next, employee approach. So ito naman, usually pag employee ang kausap mo, pag sinabing business, anong isipin nila? Gastos. So ang ginagamit natin na word, na term, racket or extra income. Ayan. Example. Ayan. Sis or bro, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakabalahan ngayon, maganda siya. Or may nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Or pwede rin, may bago akong racket ngayon, online lang to, sobrang simple lang. Baka gusto mo i-check, wala naman mawawala. Sayang din. Yan, yung mga ganyang linyahan lang pag employee approach. So, wag nating gagamitin yung business na term. Ano to? No to kidnap approach. Case-to-case basis naman to. Pwedeng gawin mo siya sa ka-close mong tao, pero pag hindi mo ka-close, wag mo gagawin. For example, may nakita ka sa labas, kidnap approach ang ginawa mo. Siyempre, magagalit sa yung tao, first time mo palang makita, ganun na agad ang, nagsinungaling ka na kaagad. So, kung ka-close mo siya, pwede mo sabihin, sis, kape tayo, nood tayo ng sine, ayan. Tapos pag nasa kainan na, doon mo na discuss yung business mo. Kunwari, nagchismis lang kayo, pero maya-maya, ayun na. Yung business mo na pala yung chinichismis mo. Ayan. Next is the third party approach. Ito, very effective to, no? Ako nung nagna 90 days challenge ako, lagi akong ginagawa to, third party approach. Yun, madalas ko tong gamitin kasi indirect kasi siya. So isipin ng kausap mo, bakit hindi na lang ako? Bakit ibang tao pa? Parang gano'n. So parang maku-curious kasi siya eh. Parang binibigay mo siya ng pagkakaroon na curious. So isipin niya, bakit sa iba? Pwede naman ako na lang. Ayan. Indirect na approach eh. So, ano naman to, example, sis or bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan. Sabihan mo lang ako. O kaya, bro, may online business kasi ako ngayon habang nasa work ako or nasa bahay. Or nasa bahay pwede gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon. Pwede mo ba ako refer? Salamat. Ayan. O kaya minsan, kunwari, may kakilala ka may sakit. Ganyan. Pwede mo ba akong i-refer? May kakilala kang may diabetic, ganyan, may sakit sa ganito, ganyan. Yan, pwede rin yun. Kasi di ba minsan ang tao, kunwari pag nasa mall tayo, pag lumalapit sa'yo, tapos ang purpose para bentahan ka. Siyempre alam mo na yan, di ba? May mga lumalapit sa mall, tapos bibentahan ka lang. Lumalayo na agad. Kasi ayaw nila nang binibentahan. Ayaw mo nang binibentahan. Tama ba? Nakaka-relate pa tayo sa ganun. Yung alam mong binibenta ka na, lumalayo ka na. Yung na-offer sa yung credit card, lumalayo ka na. Kasi alam mo credit card ang ayaw mo ng credit card or may credit card ka na. So, ang gawin mo, third party approach. Lalo na pag kilala mo yung tao na ayaw niya ng ganyan, mga benta-benta. Third party approach mo. Pero habang, kunwari, kinikwento mo na yung business, doon siya makikurious. Ito pa rin ginagawa niya. Next. Scheduling. So, paano naman ito scheduling? Schedule at 1 to 2 days. Iwasan po natin yung biglaan or immediate schedules. Lalo na kung mag-i-invite ka ng closer ng mentor mo, yung upline mo. You have to consider also yung schedule lang i-invite mo na closer. Kasi hindi naman sila laging available. Malay mo, meron din silang ibang kausap. And pag may invite ka, kailangan mong makuha yung, di ba, yung full name,
sorry, yung full name, the background, kung kunwari, estudyante siya, kung anong course niya, yan, or working siya, ganyan. Date and time of venue, kung offline or online, and any idea. So ano tong idea to? Kung nakausap mo na ba, may background ba sa networking? Tingin mo ba negative siya or positive sa networking? Yung mga ganon. So, dapat makuha yung mga ganong bagay. And wag natin kakalimutan mag-confirm, no? A day and on the day before the meeting. Ito po yung wag na wag po natin kakalimutan. Apply mo magsabi ka a day and on the day before the meeting. Wag mo nang hintayin na siya pa ang magtanong sa'yo. Same with your invite or prospect. Kasi marami pong Indian. Indian, hindi sumisipot. So, kailangan natin silang i-remind, a day and on the day before the meeting. Minsan kasi may mga last minute din na biglang nagba-back out, hindi pala available. So, eto, balikan ko lang po yung nabanggit kanina, no? Yung 1 to 2 days pala, minsan case-to-case basis din to. Example, biglang nagpa-schedule sa'yo yung DR mo. Closer ka daw mamayang hapon, invite ka niya. Wala ka namang gagawin mamayang hapon, matutulog ka lang, yun na yung plano mo. I-accept mo na, girl. Men. I-accept mo na, men. Huwag mo lang hintayin yung 1 to 2 days. Total, wala ka namang gagawin. Ayan. So, yung mga ganong cases, may mga, exemption. Pag wala ka naman, kung hindi ka naman busy at wala ka naman ibang kausap, pwede mo pong i-accept yung mga ganong instances. Ayan. Shell schedules, ito, ayan. Aware naman yung mga schedule natin ng training. Daily po tayo. So, wag na nating hintayin na i-remind pa po tayo ng apply natin. So, the Monday, meron tayong Wolves training. Tuesday, ito, Team Prestige. Wednesday, Titans. Thursday, Team EA. Meron din po Titans sa head office. And Saturday na sa Team, Empire. Meron po kami. Ayan. So, always be present, no, sa mga training po natin. And kung hindi ka man maka-join sa ibang trainings, meron din tayo sa FB Live. Pwede po nating balikan yung mga FB Live natin, yung mga IBP and training schedules natin. Ayan. Check po natin doon. Tsaka yung sa ISO. Ayan. So, ayan. Always be present sa mga trainings kasi doon po tayo natututo. Next. Invite on neutral ground. So, ano naman to? Kunwari sa coffee shop. Naku, paano ko ba makita yung chat? Hindi ako nakabag. Kunwari sa coffee shop, saan dapat ang pwesto ng prospect mo? Table. Hindi ko makita yung chat nyo, no? Pero, dapat po, di ba, nasa corner. Dapat siya yung nakaharap sa wall para wala pong distractions. Dapat ikaw lang nakikita niya. Yung focus niya sa'yo lang. Wala siya ibang nakikita. So, paano mo magagawa ito? Dapat mauna ka sa venue. Para ikaw yung unang nakapwesto. Ikaw ang unang makapwesto. And if may mga tayo na offline, huwag din sa bahay ng prospect mo. Kasi bakit? Mamaya, pag buong pamilya nandun, okay, minsan mga kapatid, no? And may mga negative sa family. Sa halip na maging positive siya, baka ma-convert siya into negative. Or kunwari, sa bahay, ayan, bahay ulit. Basta we don't recommend na sa bahay because of tinatawag na territorial ground. Tapos minsan pa ang nangyayari, kunwari sa bahay nila, may mga tumatawag sa phone. Hindi naman natin maiwasan, kung may mga bata, minsan may mga iiyak, nadidistract, hindi ka makapag dire-diretso sa training mo. So maraming distractions. Kaya as much as possible, As much as possible, wag din sa restaurant. Though ito, case to case po, if in case sa restaurant naman talaga ang gusto ng prospect mo, discuss only after meal. Kasi pag before meal at gutom na gutom yung prospect mo, hindi ka makikinig sa'yo kasi gutom na gutom siya, nakafocus siya sa tiyan niya. So isipin lang niya yung gutom niya. Pero syempre, wag mo naman masyadong bubusugin, baka antokin. Hindi, joke lang. Ayun. So, as much as possible, after meal po ang discussion pag nasa restaurant. Next.
ABC rule or TUP. Ito, hindi ito part ng upline mo. Dapat ikaw gumagawa nito, yung pagti-TUP. And pag may mga ano kayo, offline meeting, dapat mauna ka sa venue. Huwag mong hahayaan na mauna yung mentor mo offline mo sa venue. So ito, ayan, yung keys, keep it short and simple. So example, ito, alam mo ba yung mag-ka sa'yo ngayon, si Mentor Marlon, 25 years old lang siya, pero kumita na ng milyon. Yan, very short, very simple, direct to the point. Tapos pag dumating na si mentor mo, ayan, introduce mo siya, wag mo nang ano, and, introduce him or her to your prospect right away. So, sabi mo, ma'am, siya po pala yung pinagkwento ko sa si Mentor Marlon. So, very, ano lang, very short and simple. Ano yung mga don'ts? Do not do it in front of your mentor. Kasi magmumukha siyang scripted. Importante, mauna ka, I mean, yung prospect mo, and mati-up mo yung mentor mo bago dumating. And of course, don't tee up the prospect in front of your mentor din. So maganda bago dumating yung mentor mo, mabigay mo na yung background niya, ano yung mga idea, yung nabanggit ko kanina, yung idea mo about sa prospect mo. Ayan. Ano naman to? Presentation. Naman po yung mga do's and don'ts. Yung presentation. So, Zoom and offline to. First, set up home office. Kung kaya po, no, set up po tayo sa bahay natin ng parang home office natin kung kaya. Huwag po sa bed. Nakakaantok na. Tinatawag ka, baka tawagin, baka antukin ka lang pag nasa bed. So, ayan. Next, turn on your camera. Hindi ko makita yung mga naka-turn on ngayon, pero mas maganda na naka-turn on po yung camera natin para pag nagdi-discuss po yung mentor natin, no, kita po tayo nakikinig, alam niya na may kausap. And of course, parang respect na rin sa ating mentor, sa ating trainer. Pero, share ko lang. Turn on your camera. Pag nagto-turn on tayo ng camera, be sure na yung background natin, no, medyo okay siya. Kasi one time, share ko lang. Nandito kaya yun. Bigla ko nahil. One time, share ko lang din, para di rin mangyari sa inyo, no? One time, may nagti-training, and then yung isa naka-open ng camera, and dun sa background niya may nagbibihis. So mga mens, be cautious sa mga ganun, may nagbibihis pala sa likod. Ayun. Sorry kung nandito siya. Ayan. Next, always mute your mic. So, ayan, always mute your mic. Kasi, very minsan, during the training, habang may nagsasalita, biglang may sumasapaw. Meron ding sumisingit na nagsasalita. So, be mindful po, no? Dapat nakamute yung mic pag may nagpe-present. And be active on chat when the speaker asks, answer, and agree. Ayan. So, sorry, hindi ko po makita yung chat. Pero alam ko may mga nagchat ngayon. Malamang may nagchat ngayon. Be active on chat. So, ayan, pag sinabi ni mentor na may mga tanong, ganyan, comment po tayo sa chat. Listen and focus. Use the power of nodding. So, ayan, as mentioned, no, kanina, makinig po tayo, mag-focus para ma-observe po natin yung tinuturo ng mentor natin. Ano na yung mga don'ts? Huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Ayan, huwag daw humiga at kung anong ginagawa. So, makinig, as much as possible, nakaupo, kasi nga pag nakahiga, maya-maya tulog na. Ayan. Don't eat during the presentation. Huwag kumain. I think to para sa mga presenters siguro to, no? Yung mga nagtitraining. Habang nagtitraining ka, so kumakain ka. Ayan. And pwede rin sa mga nakikinig, as much as possible, nakafocus ka nga. Kasi baka mamaya, pag sobrang sarap ng ulam mo, doon ka sa nakafocus sa kinakain mo. Diba? Ayan. Don't give during the presentation. Ayan. As much as possible, tapusin po natin. Pag nasimulan natin, tapusin natin hanggang dulo. Kasi minsan nasa dulo yung pasabog. Hindi joke. Maganda, no? Kasi minsan, parang ano lang yan, kwento.
Hindi mo matatapos yung kwento kung hindi mo tatapusin. Ayan. Don't use your phone while mentor is presenting. Yan. So, ayan. Paano ka makapag-focus kung maya't maya nag-check ka sa phone mo? Kung nasa training, makinig lang. Unless emergency, pwede, yan, excuse naman yun. Pero yung mga ano lang na habang nagti-training, nagba-browse ka sa Facebook mo, wag na po yun. After na lang po ng training. Next, don't ask questions while your mentor is presenting. Yan. Tayo magtanong usually after training. So nagtatanong naman yung mga mentors natin, yung mga trainers natin, kung ano po yung mga hindi naintindihan, ganyan. So we can ask after the training. Next, closing. So this is very critical din po, no, yung closing. So first, be confident. Walang naniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Kasi pag nagsasalita ka, pag nagpe-present ka, very important na confident ka on what you're saying. Pag sinasabi mo na very proud ka sa I am worldwide, ganyan, dapat maramdaman niya ng prospect mo or ng kausap mo. Kasi pag nagpe-present ka tapos parang palamyalam niya na para kang napipilitan, hindi mo siya mako-convince, hindi mo mapapapain yung kausap mo. So very important, be confident. Next, you have the key to get your dreams. So ano to? Dapat maramdaman nila na nasa yung susi para makuha nila yung pangarap nila. Parang, ito na yung sagot sa kahirapan, yung mga ganon. Pag sinare mo yung business, ito na yung lumiliwanag ba yung mukha nila na, ito na yung pag-asa ko, ganon. So, dapat pag nagko-closing tayo, ganon yung maramdaman ng prospect natin. Let them feel this, nothing to lose and something to gain. So, sabi natin, wala namang mawawala sa'yo, try mo lang. Try lang. Malay mo, pag na-try mo, ito na pala, yung sagot. So, bumalik tayo doon na, ito na pala. Next, tutulungan versus peperahan mindset. May mga naka-experience na ba nito na pag nag-offer ka feeling nila piniperahan mo lang. So dapat paramdam mo sa prospect mo na you are there to help. Hindi yung piperahan mo lang sila. 'Di ba? Parang sasabihin nila pag sinabi nila pinaperahan mo lang ako eh. Sabihin mo wala kang pera kaya nga kita gustong bigyan ng business para magkapera ka. Yung mga ganun, parang ayun. So our main goal is on the spot, pag closing. Huwag nang pakawalan is now or never mindset. Ano naman yung mga hindi dapat gawin? So don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. So wag lang si mentor. Kunwari after the IBP, no? Kausapin mo ulit siya, ganyan. And kung kunwari tanungin mo ano ba yung mga questions mo, baka meron pa, ganun. Next, don't assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Ayan. Nasa IBP naman po natin ito na sinasabi natin doon na may disclaimer po tayo na hindi tayo yayaman agad pag member na tayo sa IM. So it will depend on your effort, your dedication, yung time na ibibigay mo sa negosyo. And of course, ito bawal din yung refer first before joining. So sasabihin mo sa prospect mo, mag-join ka na. Pero hindi ka pa pala naka-join. So wag po ganon, no? Maganda naka-join ka bago ka mag-refer. Ayan. Hindi ka magiging effective na na inviter na nag-i-invite ka pero hindi ka pa naman pala naka-join pa. Mamaya-maya, na-refer mo sa kanya, naghihintay na kayo kung sino mo una mag-join. So, maganda mag-join ka muna bago ka mag-refer. Next, closing. So kanina nabanggit ko na ang goal natin is dapat on the spot po natin. So, cut off natin Monday. And ayan, first goal is ROI. So, pwede din natin sabihin na, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut off, may income ka na. So, kunwari, napamember mo siya ng Friday, at may, may prospect agad. So, pwede mo sabihin to mag-refer na siya agad. Para pagdating ng Monday, sa cut off,
may income na siya agad. Ayan, so Tuesday, ayan, mag-check-in natin. Next is slot reservation. Sir, pwede ba tayong mag-reserve ng slot para ikaw naman? Sorry. Sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. Ayan. So, very effective din. Sabihin mo, uy, una ka na kasi may mga papasok na iba. Diba? Una ka na kasi may dalawang papasok next week. Pero wag ka pong magpa-promise, ha? Ayan, nakalagay sa baba mamaya, papanggitin ko. Wag ka magpa-promise tapos hindi mo gagawin. Next, credit card, option, or PayPal. Ayan, for staggered payment, easier to pay. So, mayroon na tayong options ngayon, no, credit card. So, tama no? Zero interest po siya. One account policy, one leg closing. So, possibility of spillover. So, very important dito na ma-mention natin sa prospect natin na ang IM Worldwide is one account policy only. Hindi siya gaya na ibang MLM companies na multiple heads. So malaki talaga yung possibility of spillovers. Next is the abono. Ito naman case to case. If someone is really eager and potential close friends and trusted people. Kung stranger siya, syempre, hindi ka mag-aabono. Pero kung kilala mo siya, alam mo kung saan mo siya sisingilin, di ba? Yung mga close friends mo, trusted mo talaga, alam mo magbabayad. Pwede naman mag-abono. Basta alam mo, may tiwala ka dun sa tao na aabonuhan mo. So reminder ito, nabanggit ko kanina, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. So sabi ko kanina, nag-promise ka, sir, mauna ka na, pero kasi next week meron kang, may dalawa kang papasok. Pero pagdating ng next week, wala ka pala ipapasok. So ano mangyayari doon? Sasamang loob ng ng direct mo, mamaya hindi na siya mag-work. Hindi na niya gawin yung business. Kasi ay sinungaling pala tong apply ko. So wag ganon. Promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise. So pag sinabi mo kunwari, bibigyan kita ng dalawang downline after 2 weeks. Mamaya 4 pala. So mas maganda ma-over mo pa yung promise mo sa kanya. Ayan. Next. Patapos na tayo. Encoding and spillovers. So ito, ask your mentor how to encode ASAP. Pag bago ka at hindi ka pa marunong mag-encode, magpaturo ka na agad. Kasi ito yung isa sa mga dapat mong patutunan pag bago ka sa business. So, practice po natin no, pag may bago tayo, turuan po natin mag-encode. Wag din po natin sila hayaan at umasa lang po sila lagi sa atin. And pag bago ka din, wag mo din, syempre, aasa lagi sa mentor mo na siya mag-encode para sa'yo. On the first month, dapat alam mo to. So, pag second month, third month ka na at hindi mo pa alam to, naku, means. Bad yan. Hindi na magandang attitude na yan. So, ayan, magpaturo to encode. Ayan, agad-agad. And encoding should be extreme left and extreme right only. So, alam naman natin to, no? Sa mga bago po hindi pa alam, should be extreme left and extreme right only. So, yung first direct encoding should be on the spillover side. And second direct encoding on the other side naman. So, spillovers are your responsibility, not just a bonus. So, help them. So, di ba yung first direct encoding kasi natin spillover side. So, ayan, kapag spillover siya, yun na yung parang help mo din no? Pag yung unang direct encoding mo. Ayan. Wala na yun. Last na pala, sige. Sige, ito, last na po pala, no? Bigla ko nagulat, last na pala. Akala ko meron pang isang ano. Ayan. Sabi nga dito, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So, tuloy-tuloy lang po ng mga mens, no? And let's trust and believe on God's time. Proven na yan kasi nangyari na po yan sa mga top mentors natin. Ayan. So, ito na po ang aking message. So, thank you so much for listening. Sana may na-impart po ako sa inyo sa training na to. And
Always, let's practice and apply po lahat ng ating narinig sa ating training ngayong gabi. Again, this is Donna Grace Carriazo po, an agent of hope, and I am worldwide. Ayan, back to you, Mentor Jenny. Congratulations, mentor. Napagandang training, no? So I hope everyone naman po is may natutunan. Definitely sa dami ng sinabi, no? So Empty Your Cup, GLLA, marami tayong mga learnings na na-impart si Mentor Donna. So magtatawag ba ako, Mens, or may prize ba ang makakasagot? O baka may gusto lang po mag-volunteer for someone na Mens, ano po muna yung tayo, Mens? Mentor Jen, mag-picture po muna tayo. Okay. picture mo na. Sige, men. Yan. Baka magkalimutan. Oo nga po baka mabawasan tayo. Baka malagas. So, ayan. Thank you so much. 20 na kanina Grabe. Dami pa ang dami. Congrats kasi ang laki ng nung factor na matutunan tong manual, no? 3.0. And of course, congrats Mentor Donna sa malupitang bagsakan. Ayan. Bago tayo mag-mom-ments, no? So, picture po muna tayo. Mentor, sino pong hahabol sa picture? Ang magpapakita ay kikita ng madaming-madami. Yan. Mentors, ano po tayo? B-sign. Yan. Hello, Mentor Nancy, kahit busy. Yan. Mentor Madi, ang ganda. Parang galing sa Mentor Madi, Naganak ng binyag, Char. 1, 2, 3. Yan. Mentor Donna, paano ako? And Mentor Jen. Pin. Mentor Jen. Yan, Mens. Dalawa kayo, Mens. Dalawa kayo, Mens. 1, 2, 3. Wait lang, baka nakapikit yung isa. Hindi, ayan, perfect. Yun, so thank you so much, no, Mentor Donna. Kailangan nating mga kapatid, itong manual, no? So sabi ay, bakit manual? Mens, ito talaga yung back to basic ulit tayo kasi may mga bago po tayo. No? So,